easy lang sa brake at saka sa gas pedal. Madalas guys, pagka nakakapanood tayo ng mga action films, ang gandang panoorin ng mga kotseng umaarangkada at saka mga umiiskwala. Pero sa totoong buhay po, wala po yung magandang dinudulot sa sasakyan natin. Yan pong biglang arangkada at saka yung biglang preno ay nagbibigay ng matinding stress sa makina, sa transmission, sa clutch, at syempre sa brake system natin. Tapos guys, yung ganyang klase ng pagdadrive, bukod sa magastos po yan sa gas, malapit din po yan sa aksidente. Kaya mas mainam po na practicein natin ng defensive at safe driving. Hanggat maaari, panatiliin nating stock ang sasakyan natin. Totoo pong nakakatuwa na mag-upgrade at saka mag-setup ng sasakyan, pero meron pong mga upgrade na kuminsan ay hindi naman ganun ka-effective, nakakasama pa sa makina at sa kabuuan ng sasakyan natin. Bago po tayo mag-upgrade or magkabit ng kung ano-anong pyesa, mas maganda na pag-aralan muna po natin kung yan ba ay effective or worth it. Kasi alam nyo guys, mga makina ng sasakyan natin, lalo na po yung mga modern engines, yan po ay maraming sensors. Kaya pagka tayo po ay basta-basta na lang maglalagay dito ng mga upgrade, kuminsan nakakalito po yan doon sa sensor at saka doon sa ECU. Nagiging cause ng mas mataas na konsumo ng fuel at kuminsan napapaiksi pa yung buhay ng makina natin. Matuto tayong mag-park ng maayos. Mas maganda po sana kung ang pagpaparkingan natin ay may bubong or merong enclosure para safe po ang sasakyan natin sa elements katulad ng ulan at saka init ng araw. Tapos may iwasan din po yung mga mahilig mag-vandalize ng sasakyan. Ugaliin po natin gumamit ng emergency brake or yung tinatawag din nating handbrake. Huwag po tayong umasa sa cambio lang. Kasi po, yan pong mga gears ng cambio natin, automatic man or manual, hindi po yan nakadesign na palaging ginagamit na pampigil sa pag-andar ng sasakyan. Lalo na sa mga parking na medyo naka-slant. Huwag nyong iisnabin yung mga warning lights sa dashboard. Sabi ko nga sa inyo kanina, mga makina natin ngayon ay maraming sensors. At pag mayroon po yung mga nasa-sense na hindi tama, magpa-flash po yan ng warning sa dashboard natin. Minsan, magwa-warn yan tungkol sa langis, kung kulang ba or sira ang pump. Pag may sira ang preno natin or kulang sa fluid, magpa-flash din po yan. At kung meron po tayong engine trouble, lalabas din po ang check engine. Huwag po natin yung iisnabin. Hindi po porket umaandar pa rin ang sasakyan natin kahit naka-flash ang mga ilaw na yan, ay pwede natin gamitin. Kasi po pag hindi natin yan bibigyan ng pansin, baka yung binawarning niya na maliit na sira, katagalan maging malaki na. Pag nakita nyo pong may mga warning signs sa dashboard nyo, dalhin nyo na po sa trusted nyong mechanic para hindi po kayo abutin ng sira sa daan. Pag sa daan pa kayo inabot ng sira, bukod sa maabala kayo ng gusto, magagastosan pa kayo pagka inabutan kayo ng towing. Iwasan ang overloading. Ang mga sasakyan po natin ay may kanya-kanyang mga limits. Mahalaga po na matutunan natin kung gaano lang kabigat ang kaya niyang buhatin or hilahin. Kasi guys, pagka madalas na overload ang sasakyan natin, ay hihirapan po ang makina niyan. Apektado din po dyan ang transmission, ang suspension, pati ang steering. Actually, ang sasakyan po na overloaded ay mas mahirap imanibela or kontrolin. At isa pa po, mas magastos po yan sa gasolina or sa diesel pag yan po ay overloaded. Huwag niyong kakalimutan ang PMS. Ang ibig sabihin po ng PMS ay Preventive Maintenance Schedule. Ibigyan natin ng panahon ang sasakyan natin para ma-check up at ma-maintain. Hindi lang po ang mga brand new ang kailangan ng PMS, pati po yung mga second hand. Pag meron po tayong regular na PMS, makakasigurado po tayo na ang sasakyan natin ay roadworthy. Hindi naman po kailangan na kakasa tayo palagi magpapa-PMS. Actually, marami pong mga shop at saka mga car care center na nag-o-offer ng PMS na hindi kasing mahal ng sa kasa pero parehas din ng quality. Huwag na huwag kayong lulusong sa baha. Kuminsan po kasi, pag nakita nating nakatawid yung iba, tatawid din tayo. Pero hindi natin alam, baka sa pagtawid natin, may masalubong tayong malaking truck na tatawid din. Yung alon na gagawin ng truck, pwedeng umabot sa mga parts ng sasakyan na hindi dapat mabasa. Tapos guys, pagka lumulusong kayo sa baha, pwedeng pasukin ng tubig ang mga bearing ng axle. At pag yan po pinasok, matutuyuan po yan ng grasa
At pag wala na po yung grasa, hindi na po yung malulubricate na maayos, matudurog po yung mga bulitas ng bearing. At kung talagang malalim-lalim yung baha, pwede pong abutin yung transmission nyo. Hindi po madaling gawin ang transmission at sigurado pong magastos. Pag lumulusong din po tayo sa baha, pinapasok din yung mga preno natin. Dahilan po yan para dumumi at saka kalawangin yung mga pyesa sa loob. At pag yan pong preno natin ay may makakalawang at dumi, pwede po yan mag-stock up at pwedeng pagsimulan ng aberya.